Hirap ka ba makapagpabuhay ng halaman? Ito yung 10 plants para sa iyo. Hello viewers, ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. Number 1 sa hard to kill plants na nakalista dito sa akin ay itong mga naggagandahang mga Scindapsus na to. Alam nyo ba yung mga Scindapsus kahit one leaf lang na propagation, kahit super liit lang talaga na ugat yung inano mo sa kanya, yung pinagputulan mo sa kanya or yung stem na or yung aerial roots na meron siya, pag pinutol mo siya ay mabubuhay yun at mapapalaki mo yung mga dahon. Medyo mabagal lang pero patience is a virtue. Kasi matagal siyang magkaroon ng mga bagong ugat, mga bagong dahon. Mas mabilis na dumabi yung mga dahon niya kaysa sa ugat niya. So, pag bibili kayo ng mga Scindapsus, mas madalas, wag nyong i-expect na masyadong marami ang ugat niya, super lash yung ugat niya. Kasi, nagagandahan yung mga dahon niya kahit nakaunti yung mga ugat niya. Sa danas ko sa kanila, yung mga Scindapsus ko dito, kahit pa may variegation, kahit walang variegation, mabagal magkaroon ng mga bagong ugat yung mga Scindapsus. Pero, thriving sila, kahit mauhawan mo sila, kahit na yung medyo mababagal lang yung mga ano nila, yung mga paglaki nila or paglabas ng mga bagong dahon nila. Pero hindi sila mabilis mamatay. Hindi sila mabilis ma-chugi, hindi sila mabilis magkaroon ng mga bagong yung parang matuyo-tuyong dahon, ganon. Hindi siya nalulusawan agad ng mga bagong dahon kahit na medyo mauuhaw mo siya ng konti. Maganda siya sa sphagnums kasi matagal siyang mauhaw. Tapos gusto nila yung talagang laging may moisture doon sa potting media nila. Ang bagay na potting media sa mga Scindapsus, kung mag-aalaga ka ng mga Scindapsus, ay yung sphagnums. Talagang kahit yung matagal mo siyang diligan, ay bongga pa rin yung mga dahon niya, yung mga ugat niya, hindi siya madalas nagkakaroon ng mga patay na dahon kasi yung sphagnums ay laging may moist or matagal siyang mauhawan. Kung nagbebenta ka ng halaman or gusto mong magbenta ng halaman, mga Scindapsus, gusto mong mag-propagate ng magandang Scindapsus or gusto mong mapabuhay ng bongga yung mga Scindapsus mo, ang gamitin mo ay sphagnums. Bongga yun sa mga Scindapsus. Matagal siyang magkaroon ng mga bagong ugat. Pero worth it naman pag lumabas yung panibagong dahon. Ibig sabihin nun, yung ugat niya ay mag-i-establish na kahit maliit lang yung ugat niya, tapos nagkaroon ng bagong dahon, ibig sabihin, thriving na siya at tatagal na yun siya. Hindi na siya mamamatay sa'yo. Matagal siyang patayin, mahirap siyang patayin, super hard niyang patayin kahit na ibilad mo siya, kunyari, yung mga silverian mo, mainita ng super direct light talaga tapos nauhaw siya ng bonggang-bongga, nagkulubot yan siya pag pinopagate mo siya tapos nagkulubot yan siya. Pero hindi siya agad-agad na mamatay. Yung aerial roots niya, mabubuhay pa yun kahit mamatay yung dahon niya. Ilagay mo siya sa sphagnums, mabubuhay at mabubuhay yan siya. I-ICU mo yung propagation mo na yun or kahit yung stem lang talaga na with aerial roots, magkakaroon siya ng mga bagong dahon. Mataba kasi yung mga dahon niya at yung mga ugat niya. So kahit mauhawan mo siya ng kaunti, mga ilang araw, 3 days, hindi siya agad magkakaroon ng mga patay na dahon. Hindi siya agad magkakaroon ng mga brown na dahon kasi may stored siyang tubig para sa kailangan niya or pagkailangan niya. Number 2 na plants na super tibay at super hard to kill talaga. Ito mga bilitay na to. Philodendron bilitay. Super ganda niya alagaan. Kahit na ang liit ko lang siya nabili yung mga dahon dati. Tapos yung mga dahon niya ngayon super laki na. Tapos hindi siya uhawin, hindi siya lusawin. Yung mga stem niya nag-sturdy. Kahit na one leaf propagation tapos may aerial roots ang gagamitin mo sa kanya, hindi siya mabilis malusaw. Yung aerial roots niya hindi na mamatay. O depende yun sa pagpo-propagate niya. Kasi pagka nagpo-propagate ako ng bilitay, nilalagyan ko talaga ng rooting hormone or ng yung sebin para matuyo yung ano niya. Medyo pagka nagpo-propagate kayo ng bilitay, i-separate nyo, medyo patagalin nyo 30 minutes yung pagtuyo ng ano niya, ng stem niya bago nyo siya itusok. Kasi, or sa potting mix, bago nyo itusok sa potting mix. Kasi, para hindi mag-rot yung stem na pinagputulan mo sa kanya. Mas maganda, tuyo muna yung stem na pinagputulan mo sa kanya bago mo siya itusok para hindi siya kainin ng mga microorganism na makakatunaw ng mga stem niya or ng stem niya or ng ugat or aerial roots na meron sa kanya. Mas maganda siya alagaan pagka yung hindi ka pala dilig, hindi ka pala medyo busy ka or yung pwesto mo ay malamig, may aircon, pwede mo siya ilagay doon pero hindi nakatutok sa aircon ha. Pwede siya sa aircon, indoor, pwede rin siya. Matagal siyang mamatay. Matagal siya kahit uhawin mo siya ng bonggang-bongga, isang linggong uhaw, hindi siya mabilis mamatay. Mura lang ngayon ng bilitay, hindi ka na, dati kasi super mahal na mga bilitay. Nung lumabas yung mga variegated na bilitay, yun yung bumagsak yung presyo ng mga bilitay natin. Pero, mabagal siya magkaroon ng mga bagong ugat, bagong dahon, pero worth it naman kasi super tagal niya talagang sayo or super tagal niyang mapatay. Mahirap siyang patayin kahit nauhawin mo siya, kahit diligan mo siya ng diligan, hindi siya agad-agad nalulusaw. Pagka overwater mo siya, hindi siya agad-agad nalulusaw. Siya, kahit na nalusawan siya ng mga bagong ugat, hindi agad-agad nalulusaw yung mga dahon niya o hindi agad-agad nagkakaroon ng mga patay na dahon siya. Number 3 na plants na mahirap
patayin talaga. Yung mga pink butterfly calanthugi. Yun, favorite ko talaga tong halaman na to. Yung pink butterfly na to, kahit isang dahon lang, mabubuhay siya. Kasi succulent siya. Yung mga calanthugi, succulent siya. Favorite ko siya kasi nagagandahan yung mga pink na yan, na dahon na yan. Minsan nag-half pink pa yan. Tapos, pag super init talaga or direct sun talaga siya, nagsusuper half moon talaga siya. Ang ganda niyan. Ang bilis niya i-propagate. Kahit mauhawan siya ng isang linggo, isang buwan, hindi ko diligan. Pag tag-ulan, hindi ko talaga sila totally dinidiligan yung mga succulents ko dyan sa taas. Pero buhay na buhay yan siya dyan. Super less maintenance tong halaman na to. Tapos, kahit i-indoor mo siya, kahit hindi mo siya bidiligan, pag nasa indoor siya, pag nakita mo na nagkulubot lang siya, tsaka mo siya i-bottom water, yun, mabubuhay ulit siya or maglalakyan agad yung mga dahon niya, maglalaparan agad yung mga dahon niya. Tapos, magkakaroon siya ng mga bagong dahon. Pero, hindi siya agad-agad namamatay. Nadanasan ko yan kasi nakalimutan ko siya doon sa loob ng bahay. Tapos, nangulugbot siya ng kaunti, binotom water ko siya, naglabasan agad yung mga dahon niya or talagang nabuhay talaga agad yung mga dahon niya, bumuka agad yung mga dahon niya. Hindi siya mabilis patayin. Number 4 na plants, kung naghahanap kayo ng maganda at yung matagal mamatay na halaman para tumagal sa'yo. Kung bago ka palang nag-aalaga ng halaman, maganda sa iyo mga syngonium. Mga syngonium mabilis i-propagate, water propagation, putol, tusok sa may tubig, mabubuhay yung mga ugat niya. Pag dumami yung mga ugat, saka mo siya iripat sa may potting mix. Mabilis siyang buhayin, plus matagal siyang mamatay. Kahit nakalimutan mo na siya, maghabaan pa yung mga stem niya, yung mga ugat niya ay dumikit lang sa pader. Dire-diretso na yan, kahit walang potting mix, basta dumikit yan sa pader. Kahit nagtumbahan yung mga yung mga pating, yung pot mo, tapos nadikit siya sa pader, mabubuhay at tatangkad pa rin siya kahit walang potting media. Sa danas ko dito sa kanila, para siyang mga photos na kahit walang potting mix nabubuhay, basta nakadikit sa pader yung mga aerial roots niya. Tapos, yung mga ugat niya, mabilis magkaroon ng mga bagong ugat, mabilis siyang mabuhay, pero depende syempre sa mga syngonium. May syngonium kasi na matagal magkaroon ng mga bagong dahon, matagal magkaroon ng mga bagong ugat. Pero kadalasan, itong mga syngonium nito, halos lahat sa kanila ay mabilis mabuhay, matagal mamatay, kahit mapabayaan mo sila. Kahit hindi mo siya diligan ng diligan, mapabayaan mo siyang diligan ng 4 days. Di ko man sinasabi na pabayaan yung halaman yung syngonium. Pero, pag nalilimutan mo silang diligan, hindi agad-agad silang mamamatay. Number 5 na hard to kill plants ay itong mga Schefflera na to. Mapabangkok pa yan or yung normal or yung talagang native dito sa atin ay matagal siyang mamatay. Kahit mapadireksan kasi yan, kasi direksan naman talaga yan siya. Mapapasok pa yan, tapos direksan, mabubuhay at mabubuhay siya. Hindi siya agad-agad mamamatay. Kahit mauhawan siya ng bonggang-bongga, hindi siya mamamatay. Kahit na yung potting media na talaga ay uhaw na, tuyo-tuyo na, hindi siya namamatay. Sad na naskos dito ha, sa mga Schefflera ko na to. Pero yung mga Schefflera ko naman, hindi ko na talaga dinadirect kasi hindi ko masyadong nilagyan ng potting mix or nung lupa. Kaunti lang yung lupa na nilagay ko din sa kanila. Pero, hindi siya namamatay, nalulusaw yung mga variegation niya. Kahit yellow yung variegation niya, hindi siya nalulusaw. Hindi siya namamatay. Kahit kaunti lang yung green pigments ng mga dahon niya. Ang hirap niyang patayin kahit mauhawan siya. Yun nga lang, mahirap siyang i-propagate. Kasi yung mga tropical plants, pagdating dito sa Maynila, mahirap siya i-propagate pagka hindi ka marunong mag-propagate. Pag hindi mo siya in-ICU, kahit naman sa yung malalamig na lugar, pagka pinropagate siya, kailangan silang i-ICU. Lagyan ng cellophane or i-plastic mo siya para magkaroon siya ng mga bagong ugat, magkatubo siya. Kasi pagka pinutol mo lang yan, tusok mo dyan, tapos medyo bagsak yung humidity dito sa pwesto mo. Matagal, magkaroon ng mga bagong ugat, plus, or baka hindi siya mabuhay. Kasi maglulusawan lang yung mga stem niya, tsaka yung mga dahon niya. Hindi siya magta-thrive pagka walang ICU. Mas maganda sa kanya sa lugar na medyo mataas yung humidity, malamig-lamig kaunti, kasi dun sila mabilis ma-propagate. Number 6 na plants na pwede siya sa mga bago or beginners na plant mom na gustong mag-alaga ng halaman ay itong Hoya. Itong Hoya na to, kahit 1 leaf propagation, kahit with 3 leaves propagation, stem propagation lang, mabubuhay siya, magkakaroon siya ng mga bagong ugat. Kasi yung stem niya nagkakaroon ng mga bagong ugat mismo doon. So, sa dahon niya rin nagkakaroon ng mga bagong ugat doon. Pwede siya sa mga plantita na hindi pala dilig, sa medyo busy na plantita, pwede sila. Kasi kahit mauhawan mo yan ng bonggang-bongga, 1 linggo, 2 linggong uhaw, hindi siya mamamatay. Kung sakaling nakita mong nagkulubot na yung mga Hoya mo, pwede mo siyang bottom water ng kahit 1 week or 3 days, ganun. Pag nakita mong bumalik na yung pagkaganda ng dahon niya or pagkakapal ng dahon niya, buhay na yun. Napapabuhay ko yung mga uhaw na uhaw kong Hoya. Pagka dito ko nilalagay sa pwestong medyo laging na nadidiligan, yung malapit sa gripo ko dito, kasi doon talaga sila napapabuhay ulit
medyo pag napapabayaan ko sila, pagka napapalayo sila sa pinaglagyan, tapos hindi ko napapansin. Kaya yung mga hoya ko, nilagay ko muna dyan sa taas na yan. Kasi nung summer, napapabayaan ko sila doon sa may banda doon. Kasi nga, super init doon, tapos nauuhaw sila lagi. So, minsan lang ako magdilig. Nalilimutan ko silang diligan. Kaya nilipat ko siya dyan. Yan, nag-aanuhan yung mga hoya ko dyan. Tigwa 1 leaf lang yan dyan halos ngayon kasi yung mga mother nandun sa taas. Pero, ang bilis niyang alagaan, kahit isang dahon lang talaga, mapapabuhay mo. Tapos, yung isang dahon na yun, magkakaroon ng mga bagong dahon. So, mabilis lang siyang buhayin. Matagal siyang patayin, tapos mabilis siyang buhayin. Number 7 na plants na sa danas ko ay super hirap niyang patayin. Super, hindi ko naman pinapatay yung halaman ko. Pero, sa danas ko dito sa halaman na tong Campus Portuanum na Philodendron, hindi siya mabilis mamatay. Kahit propagation lang siya, basta ang ipropagate mo sa kanya, hindi yung baby leaf niya or talagang medyo may, nag-aerial roots kasi yan sila. Tapos, yung gagamitin mong or yung puputulin mo, yung sumunod, bago, after nung baby leaf, sunod doon, putulin mo na yan siya. Or pangalawang dahon galing sa pinaka murang dahon, ay mabubuhay talaga yan siya. Apakatibay niyan sa akin. Ang ganda pa ng dahon niya, nagkakaroon siya ng parang tenga-tenga, ganon. Ang cute niyang Campus Portuanum na yan, kahit na, para siyang maikans yung dahon niya. Ang nipis ng dahon niya parang maikans, pero hard to kill talaga yan. Huwag mo lang siyang i-direct lights, kasi ang mga philodendron hindi talaga totally direct lights lover, kasi gusto nila yung medyo mailaw, may sinag ng araw, pero hindi yung talagang tutok sa araw maghapon. Pero, ang hirap nilang patayin kahit na mauhawan sila ng bongga, kahit hindi mo yan diligan ng isang linggo, mabubuhay at mabubuhay yan, hindi yan magtutuyuan, hindi ka magkakaroon ng mga bagong, yung bagsak na ugat dyan, or bagsak na dahon dyan, mga tuyong dahon dyan, kahit mauhawan mo siya, hindi siya mabilis mamatay kahit na mapabayaan mo siya. Basta lang, yung ang gagamitin mo sa kanyang potting mix, syempre yung maganda, yung may aeration, kahit na ma-overwater mo siya, hindi siya malulusaw kasi nga yung ano niya, yung ugat niya mabilis magkaroon ng mga bagong ugat. Tapos hindi siya mabilis mauhaw. Pangwalong hard to kill plants ay itong mga Monstera pinartipartita. Medyo yung pinartipartita matagal magkaroon ng mga bagong dahon. Magkaroon ng mga bagong ugat, ganun. Pero maganda siyang alagaan kahit mauhawan mo siya. Hindi siya mabilis mamatay. Kahit na i-indoor mo siya, tapos medyo hindi mo siya didiligan, buhay na buhay siya dyan. Yun yung mga gusto ng mga Monstera, yung indoor. Kung mapapansin nyo, yung mga Monstera bursigiana, buhay yan indoor. Tapos may lights lang kaunti, buhay yan. Matagal lang siya magkaroon ng mga bagong dahon, pero okay na okay siya sa mga bagong plantita. Sa mga magpo-propagate na bagong plantita, yung mga pinartipartita ay matagal magkaroon ng mga bagong ugat. Maganda siya ang gamitan ng sphagnum moss. Or kung gagamit ka ng soil para sa pagpo-propagate sa kanya, wag mong diligan ng diligan. Mas gusto nila yung moist lang, yung spray-spray lang yung dilig, tapos medyo ipit yung mga ugat nila sa soil, idikdik mong kaunti. Depende kasi yun sa halaman eh. May halaman na pagka nagre-repat ka, ayaw niya nang dinidikdik, yung sinisiksik ng bongga yung potting mix. Pero yung pinartipartita, gusto niya yung sinisiksik yung potting mix niya para magdikit yung soil doon sa ano niya, stem, ay sa ano niya, ugat niya mismo. Makakapagpabuhay ka niyan. Pero mas maganda sa kanya, kung bago ka pa lang magpo-propagate sa pinartipartita, mag-water propagate ka. Para hindi siya parang mag-curl yung mga dahon niya. Kasi para siyang ano eh, same siya sa Monstera Peru. Pagka pinopropagate yung Monstera Peru, nagko-curl yung dahon niya, tapos nauuhawan yun pagka ganun. Ibig sabihin, kailangan mo na siyang tusok sa tubig or i-water propagate para makakuha siya ng mga bagong tubig niya para i-provide sa dahon niya para bumalik siya sa magandang dahon or yung hindi curl na dahon. Number 9 na plants na hard to kill ay itong Goeldi. Philodendron Goeldi. Kasi yung Goeldi na to, yung alaga kong Goeldi dito, lagi siyang nagkakaroon ng mga bagong dahon, kasi laging nalalaglagan ng ng bayabas, napuputol. Mabilis kasi maputol pagka talagang na-tsempo mismo doon sa stem niya, tanggal agad yung dahon niya. Ang ganda ng mga dahon niya, may pagka parang kamay siya. Yun nga lang, matagal siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Pero yung ugat niya talaga, maganda, sturdy. Tapos, hindi siya mabilis mamatay kasi yung ugat niya, pinaparami niya muna, malalaki yung mga ugat niya, para siyang mga silum pagka talaga nag-sturdy na doon sa cutting media niya. Tapos sa pot niya, maghahanap na yan or lalabas yan doon sa pot mo, sa butas ng pot mo, yung mga ugat niya, para ma-hold niya yung niya mismo, yung pinagkakatayuan niya para mag-sturdy siya. Maghahanap siya ng mga bagong nutrients para sa mga dahon niya. Sturdy siya, matagal siyang magkaroon ng mga bagong dahon, pero matagal siyang patayin. Pwede siya sa indoor, yun yung mga ganda sa mga halaman. Pagka in-indoor mo, tapos
medyo konti lang yung lights pero hindi siya namamatay. Hindi rin siya uhawin. Kahit na ma-overwater mo siya, hindi siya mamamatay agad-agad. Kahit na araw-araw mo siya ma-overwater, 1 week, hindi ko man sinabi na i-overwater nyo yung halaman nyo. Pero pagka kunyari, bago ka pala nag-aalaga ng halaman, tapos naparami yung dilig mo dito kay GoLDI, hindi siya lusawin, hindi siya mabilis mamatay. Number 10 na plants na super hard to kill talaga ay itong mga pakpaklawin or yung mga bird's nest. Ay nako, danas ko sa kanya talaga yung mauhawa ng bonggang-bongga. Nagsimula lang to sa maliliit ha, kasi nakuha ko lang to, yung super liit talaga, na nakuha ko lang kasama ng mga hoya hanggang sa lumaki na siya sa akin. Tapos, ang liit ng pasok kasi lagi ko siyang, kasi nagsimula siya sa maliit, diba? So lagi ko siyang, hindi na po propag, ay naantawag doon, nare-repat. So yung niya, yung potting mix niya or yung ugat niya pala sa potting mix niya ay talagang nagbubonggahan na. Lagi na siyang mabilis mauhaw. Pero apaka-bait niya sa akin. Nabubuhay siya kasi yung mga ganito, yan. Mabilis ko siyang namamatay kasi mabilis siyang yung mga katulad sa mga pakpaklawin, kamag-anak ni pakpaklawin, yan. Pero itong pakpaklawin ko na to, apaka-bait niya talaga. Kahit mauhawan mo siya ng husto, kahit matuyo talaga ng totally yung potting mix niya, 1 linggo ko siyang nalilimutan diligan, ay buhay na buhay siya. Pwede rin siyang indoor na ilagay mo siya doon sa sa kwarto mo kasi hindi siya mahilig sa lights. Kahit kaunti lang yung lights na nakukuha niya, hindi siya agad-agad namamatay. Pero syempre, iba pa rin pagka may lights na nakukuha. Pero paminsan-minsan, pwede mo siyang ipasok sa loob ng bahay. Tapos labas mo na lang siya ng 1 linggo, 1 beses sa 1 linggo. Siya talaga totally mabilis mamatay. Hindi siya lusawin yung mga dahon niya, hindi siya lagi nagkakaroon ng mga dry na dahon. Tapos kahit matuyuan siya, hindi siya nagkakaroon ng mga dry na dahon, nagkakaroon ng lusaw pagka na-overwater, hindi siya ganun. Maganda sa kanya kung ang bird's nest na gusto nyo ay ilalagay nyo sa loob ng bahay, yung medyo maliit yung pot sa kanya. Kahit yung mga ugat niya ay nakadikit lang, kasi nakakita ako niyan yung mga pakpaklawi na yan. Kahit walang potting mix mismo, sa air lang mismo yung mga ugat niya kumukuha ng pang photosynthesis niya or pang provide niyang pagkain sa mga dahon niya, buhay na buhay. Kasi di ba yung mga pakpaklawin, makikita mo yan, nakadikit lang talaga siya sa mga puno or yung mga malalaking dahon talaga or malalaking puno pala. Tapos, yung parang, kaya siya tinawag na pakpaklawin kasi kung saan-saan siya dumadapo, yun. Tinatawag din siyang dapo. Dapo ba? Yan ba? Basta yung pakpaklawin nakakita na ako nun sa Naga na kahit saang puno, nakadikit siya, kahit walang nag-aalaga, sa kanya buhay siya. Same dito sa house plants, pwede siyang indoor, pwede rin siyang outdoor. Wag lang yung talagang totally nakadireksan na tapos lagi naman siyang nauuhaw. Syempre iba yun. Pagka talagang papatayin mo talaga yung halaman mo pagka ganun. Pero yung mga lang plantita na medyo busy lang, hindi na yung halaman, na didiligan yung halaman, tapos hindi masyadong nagda-direct light yung halaman, carry itong mga bird's nest na to. Kung gusto mo magpaganda or kung bago ka pa lang mag-aalaga ng halaman, mas maganda, etong video na to, panoorin mo.